Ngayon, nandito tayo ngayon sa gitna, sa pinakadulo ng sementeryo. Dito may kita natin talaga na halos walang pagitan o halos isang pader lang yung pagitan ng sementeryo sa mga bahay-bahay. Ngayon, pupunta kami ngayon sa mga bahay sa tabi ng sementeryo. Tara, samahan niyo kami. Dito na po tayo sa bahay na ating interview. Magandang araw po. Paano ko buhay? Kaya sa buhay ngayon, Kapag ano po, araw po ba ng... Kapag araw po, nasa tayo dito sa Santos. Ano po ba yung mga ginagawa niyo? Kaya ginagawa? Ano po ba yung ginagawa niyo? Lak-lak. Gawa po sa... Babot pa sa dami namin. Tapos binibenta niyo po sa araw. Kayo po, na-export to Sajin. Parang, personalized flower, artificial. Magkano naman po kinikita niyo ka? Wala pa nga sa pagkain isang araw. Wala ka lang, ay dahil. Mabilis ka, siyempre, depende rin sa gagawin mo. Depende sa galaw mo. Survive lang makakain ka isang araw, kasi naman malimos ka. May mga kamag-anak po ba kayo na nakalibing sa Tala, Cementerio? Tatay ko, tatay yan ang Marami rin po. ulam, pagkain ko. Tatlo pa lang, pagkain ko, tatay ko. Wala pong naidudulot na mga masasamang epekto tulad po ng ano yung mismo po yung inspiration ng tubig niyo dumadaan po mga dyan, yung malapit yung katas po nila dumadaloy din Nasa kanal nga yung tubo namin, duman sa kanal yun eh. Wala pong ano makakita Wala naman mga diarrhea yan. Kasi kung may leak yan, papasukin naman sa hindi maganda yung tubig niya. Pag pumasok sa tubig, siyempre mainom ng tao. kung bibigyan po kayo ng pagkakataon lumipat, mas pipiliin niyo po bang lumipat sa mas malayo sa sementeryo o sa mas malapit sa sementeryo? Depende sa ibibigay yun. Depende sa relocation ng gobyerno yun. Eh kung ang relocation ng gobyerno yun, nasa malapit sa cemetery siya. Wala kang magagawa. Salamat. Diba, kailangan talaga ng gobyerno sa lupa na ito. Siyempre, siguro. Kularo na nga kanya. Hindi mawalis nila yan. Tapos, magkakaroon ng relocation. Mga ano, yung ano, kailan po kayo nagsimulang tumira dito? 1994. 1994 po. 14 years na. 14 years na po. June 11. June 11. Ano po? Yung una po, di ba po naiilang pa yung po. Shell. Wala naman dapat ikatakot dyan, cemetery yun eh. Kasi nung una yan, malayo yan. Kung makikita mo yung arko doon, may arko doon eh. Kami ngayon, kailan yung nakalagay doon. Nandun pa lang ang cemetery yan. Mga taniman niya, kamuting kahoy, mga damuhan. Bali, hindi po ito sakop ng sementeryo. Sakop talaga. Sakop po talaga. Eh, hindi naman na siya. Kaya nakarating dito. Hindi naman makakarating dito yung mga nito niya kung hindi sakop yan eh. Siyempre, hindi bibigyan ng authorized ng lokal na pamalaan. City Hall. Mayor, kung hindi na sakop ng cemetery yan. Sige po, maraming salamat. Pati nga ito sakop cemetery ito eh. Kaya hindi ka lang kapansin ito, kung squatter. Kasama to. Kung kakailangan talaga to, hindi mo yan. Maraming Kailangan salamat. ng location. Sige po, maraming salamat po sa... Tayo sa labas ng sementeryo na halos isang pader lamang po ang pagitan mula sa mga puntod. Ngayon po, mayroon pong pinagkakakitaan ang mga tao rito na tinatawag nilang gumagawa sila ng mga petals ng bulaklak exporting sa ibang bansa. Ngunit ngayon, dahil sa kasalukuyan nilang kalagayan, kulang ang kanilang pinansyal o yung pinakakapital upang mapagpatuloy ang ganitong hanap buhay. Inaasahan sana nila ang tulong ng ating gobyerno o lokal na pamahalaan upang mapunuan ang kanilang panggastos o puhunan sa ganitong gawain na sana'y magtatayo sa ating bansa sa iba pang mga bansa upang kilalanin ng Pilipinas bilang isang tagagawa ng magagandang produkto tulad nito. Kaya sila ng mga lending. Binigyan nila ng mga franchise yung mga lending. Para yung mga lending niya, yung... Ito ang unang proseso ng paggawa ng mga bulaklak. Iniisip nila yung petal sa isang bakal na ito at pinupukpok ng isang matibay na kahoy. Tignan natin kung ano itsura ng mga nung itsura ng mga natatapos na. Tapos, Oh,
Ito na yung mga natatapos na petals. At pagkatapos nilang gawin to, ipapakita nila to, bubuuin nila to ng ganito. Ayan. Tapos lalagyan pa nila to ng mga pangkulay at magiging ganito na siya. Ito na po. Ayan. Hindi pa po ito tapos, hindi pa po ito finished product. Papaganday pa po nila to pagkatapos, na ibibenta po nila 10 pesos ang isa. Pag dito po nang galing, pero pag bilhin nila po ito sa mga department store o supermarket, mas mahal na po ito. Yung mga ganito klaseng bulaklak, ina-export daw po ito, Singapore at Korea. Ngayon, sana ay hinihiling namin na sabunan ng ating lokal na pamahalaan o ng ating gobyerno ang mga taong ito para mapagpatuloy nila ang araw-araw na hanap buhay na paggawa ng mga bulaklak na pang-export sa ibang bansa. Maraming pong salamat.